Hinarang umano ng isang vessel ng sandataang lakas ang isang Chinese na barko na may karga umanong mga armas. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na hinarang umano ng isang vessel ng sandataang lakas ang isang Chinese na barko na may karga umanong mga armas at sinabi na naghihinala umano ang mga otoridad na patungo ang barko sa isang artificial island ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ng sandataang lakas na nakatanggap umano sila ng isang intelligent report tungkol sa isang barko na nagmula sa China na may kargang mga armas, kaya agad nag-deploy ang Navy ng isang fast attack craft upang i-intercept ang barko. Hindi rin umano sumasagot ang mga crew ng Chinese na barko sa radyo at pinaniniwalaan na sadya rin nilang pinatay ang kanilang automatic tracking system o AIS para hindi sila ma-detect ng otoridad. Sinabi sa ulat na kasalukuyan pa umanong nagsasagawa ng investigasyon ng otoridad at pangsamantala nilang ikukulong ang mga crew ng barko na pawang mga Chinese umano habang iniimbestigahan nila ang barko. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard noong nakaraang araw na sa kabila ng presensya ng mahigit sa 40 Chinese vessel malapit sa Pag-asa Island, ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay nakakapasok pa rin sa nasabing isla na kung saan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarella ng presensya ng Chinese Navy Coast Guard at militia sa lugar ay hindi naging hadlang para sa mga Philippine Coast Guard vessel na tumungo sa Pag-asa Island upang maghatid ng supply sa mga residente. Sinabi ni Tarella na mayroong 2 Coast Guard vessel ang Pilipinas ang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nagpapatrol sila sa ibang lugar sa loob ng West Philippine Sea pero hindi sa Pag-asa Island, pero kahit tumungo pa sila sa Pag-asa, hindi naman hinaharang ng mga Chinese vessel ang mga barko ng bansa. Idinagdag niya na ang 2 barko ng Philippine Coast Guard ay kasalukuyang nagpapatrolya sa iba pang mga lugar sa West Philippine Sea tulad ng Union Bank at Recto Bank, at sila ay tiyak na tutungo din sa Pag-asa Island na kung saan ay pinakamalayong teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Tarella na base sa kanilang inilabas na update noong nakaraang linggo, wala pa rin umanong pagbabago sa bilang ng mga Chinese vessel na kasalukuyang nakaangkla malapit sa Pag-asa Island. Tinataya ng Philippine Coast Guard ng mga Chinese vessel ay nasa humigit kumulang 4 hanggang 8 nautical miles ang layo mula sa Pag-asa o nasa loob ang mga ito ng 3 nautical miles territorial sea ang nasabing land feature. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ang mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ng commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Carl Thomas
na nakahanda anumang oras ang kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikakapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi ni Thomas na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy, kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Foreign Ministry ng China ng Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas at ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning sa isang regular na press briefing, ang Estados Unidos ay hindi partido sa isyu ng South China Sea at wala itong karapatan makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang China at Pilipinas ay nagkaroon ng ilang high-profile na komprontasyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea, partikular na sa pinagtatalo ng karagatan malapit sa Ayungin Shoal na kung saan ay matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ni US President Joe Biden sa isang talumpati sa White House ng komitment ng Amerika sa depensa ng Pilipinas ay nanatiling matatag at ito ay matapos inakusa ng Manila ang China ng pagsasagawa ng mapanganib na maniobra sa West Philippine Sea. Sinabi ni Biden sa kanyang pahayag sa isang joint meeting kasama ang Prime Minister ng Australia ng anumang pag-atake sa mga Filipino aircraft vessel o armed forces ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Treaty ito sa Pilipinas. Nagkasundo kamakailan ng Estados Unidos at Pilipinas tungkol sa mga bagong guidelines para sa kanilang Mutual Defense Treaty. Partikular na sinabi sa bagong guidelines ng Mutual Defense Commitment ay ipapatupad kung magkakaroon ng anumang pag-atake sa alinmang bansa at saan man sa South China Sea.